Gusto lang akong i-point out, no? Kasi syempre, for sure yung iba nating mga nanonood dyan, ay yung ating mga manonood ay gusto rin nilang malaman kung ano ba yung pwede nating i-substitute doon sa ating pong mga karne. Kasi napasok na rin ng GMO, tama ba ako, Doc? Yeah. Yun. So, pwede niyo po bang Actually, binanggit nga dito sa 310 ng Council of Science. Huli ko na bumasa kasi medyo maganda. Page 310 ba, Doc? 310. Okay, page 310. Alam mo, paborito ko yung libro na yun eh. Talagang sabi ko nga, napaka-blessed talaga tayo. Ayan, sabi po dito sa Councils on Diet and Foods, page 310, paragraph 471 and 472. Sabi po dito, grains, fruits, nuts, and vegetables constitute the diet chosen for us by our Creator. These foods prepared in as simple and natural a manner as possible are the most healthful and nourishing. They impart a strength, a power of endurance, and a vigor of intellect that are not afforded by a more complex and stimulating diet. In grains, fruits, vegetables, and nuts are to be found all the food elements that we need. If we will come to the Lord in simplicity of mind, He will teach us how to prepare wholesome food free from the taint of flesh meat. So malinaw na malinaw, Dok, na ito talaga yung original na diet ng Panginoon na ibinigay sa tao. Yeah. And at the same time, ayaw talaga ng Panginoon na sabi dito sa pinakadulo. Free from the taint of flesh meat. So ibig sabihin, malinaw po dito na sabi ng Panginoon, in grains, fruits, vegetables, and nuts are to be found all that the food element that we need. So, kompleto na. Eh, bakit nga yung kalabaw, damo lang ang kinakain? Yung baka, yung kambing, yung tupa. Kaya nung mapag-aralan nga natin to sa science ng nutrition, napatunayan nito, ito pala mga green vegetables nito, ay napakayaman sila sa iron. Lalo na yung sweet potato, yung alokbate, yung saluyot, ampalaya. Ang tataas ng magnesium nito. Kasi ang tawag kasi sa green blood, magnesium. Ang tawag naman sa human blood, iron. So the more na kumakain ka ng mga green stuff, lalo na pag juices o mga salad, hindi ka magkakaroon ng sakit na anemia o anemic. Saka talagang solid yung dugo mo. Ibig sabihin, Dok, kahit wala na palang supplement, yun lang ang kainin ng kainin Actually, mo. lumabas na nga ngayon sa finding ng mga medical doctor. Tinest nila yung kumakain ng flesh. After kinabukasan lang, chinek yung blood nila. Talagang cloudy. Tapos yung kumain ng vegetarian, ang ganda ng dugo nila. Doon pa lang, talaga napatunayan nila, tawanan niya, palakpakan niya sila. Kaya pinatunayan ni Daniel yan na pinakatalino siya, 10 times ang talino niya, na hindi kumakain ng flesh. Tayo naman, alam naman natin na history yan, napag-aralan natin yan. Kaya isang bagay yan na napakahalaga na pag sinabing protein, lahat ng prutas may protein yung unggoy nga saging lang kinakain O may nakita ka bang unggoy na nagkasakit? Na na-hospital? Wala naman May nakita ka bang kalabaw na nakasugat sa kabukiran na nagkaroon ng diabetes at nagkaroon ng high blood? Wala. Namamatay ang kalabaw sa katandaan. Bakit? Ulanin at arawin. Pinanga-araro pa yan. Pinapalo pa yung puwit niyan. Pero bakit napakalakas ng kanyang energy at tolerance? Kasi gawa ng pagkain niya, merong kinalaman dun sa kanyang katawan. Kaya ang Panginoon, since from the beginning, talagang dinesign naman talaga tayo na walang flesh. Tayo lang talaga yung matigas ang ulo. Matigas ang ulo. Kaya itong ating pag-aaral, lalo na sa mga nakikinig ng mga hindi Adventist, actually, we are not just trying to condemn anyone or something. Kasi lahat naman tayo ay may mga kanya-kanyang kinagisnan, kinalakihan. At hindi naman po pwedeng drastic o bibiglain natin. O kaya naman gagawin nating test of fellowship na kung ikaw ay hindi vegetarian, ay para bang tayo meron ng isipan na para bang hinahatulan. No, it's not the way it is. This is just an education to educate the people so that they will have some sort of choice. Para maintindihan natin yung state ng tinatawag na development ng ating paglago sa tinatawag na kaalaman. At the moment na dumating sa yung kaalaman, kailangan ma-appreciate mo naman at hindi naman masayang yung gift ng Panginoon na biyaya pagpatungo dito sa mensahe ng pangkalusugan. Doc, nabanggit nyo kanina about repair, di ba? At nababanggit nyo po nung mga last nating mga episodes na talagang nagre-repair yung ating brain, yung mga cells natin. How do we do that in a natural way? Saan ba yun? Anong pwedeng there's no such repair actually without getting those kinds of essential amino acid. Kasi essential amino acid, ito yung major na material
na ginagamit ng blood pang repair. Na hindi naman po pwede na ito magawa yung trabaho ng katawan na mag-repair kung wala kang ibibigay na essential dahil hindi naman pinuproduce ng katawan ito. At katulad nga nung nabanggit ko, yung phenylalanin, yung lysine, yung proline, isoleucine, methionine, histidine, tryptophan. Itong katulad na nga lang ng phenylalanin, sa brain yan eh. Paano magiging matalino ka? Paano magiging mataas ang iyong pangunawa sa iyong pinag-aaralan kung wala kang phenylalanin? Pero ang good news, ito palang essential amino acid, napakarami sa green. Green leafy vegetables. Green leafy vegetables. Kaya ako, green-minded person ako. I want our people to be green-minded. Why? Ala tayo magagawa eh. Kalabaw nga, damo lang eh. Kita mo siya harang nabutyad na Sam. Yumabang. Nawala na sa kanya yung maalala niya na yung nagkaloob sa kanya ng blessing at kayamanan, kapangyarihan ay galing sa kaitaasan. Anong ginawa ng Panginoon? Binigyan siya ng tinatawag na pagsubok. Tinanggal sa kanya lahat. Alam ba kung ano nangyari sa kanya? Ano, Dok? Tumira sa kabundukan, kagubatan. Wala siyang pagkain doon. Wala siyang choice. Damo lang ang kinain niya. Bumait. Naging humble. Doon yun na na-realize. Kaya yung mga mayayabang, pag kumain ng damo yan, babait yan. Bakit? And that's the way it is. Bakit? May nakita ka bang kambing? At tupa na nanunuwag? Talagang dinisign ng Panginoon ng green stuff. Alam mo yung green? Makita mo lang yung mga berry sa kapaligiran. Merong cooling effect yan. Nagpapababa ng, ng blood pressure yan. Hindi alam ng iba yan. At merong happy hormone na binuboost yan. Sa kulay pa lang. How much more kung kakakainin mo? Alam mo ba ang green pigment o green chlorophyll ay merong natural coolant na nagpapaganda ng temperatura ng katawan at nagpapaganda ng blood pressure. Na so, ibig sabihin, Dok, kahit mainit dito sa atin, ay pwedeng hindi tayo mas sobrang mainitan, kumbaga nagre-release kasi ang green ng oxygen. Na yun yung tinatawag number 1 na pagkain ng ating katawan. Actually, 3 days ka lang na, 6 minutes ba? Na wala kang oxygen, patay ka. Samantalang pagkain, kahit 40 araw, tubig lang na inumin mo, buhay ka pa eh. Doon mo makikita na napakahalaga. Kaya sa ito, sa pelt na naman, babalik tayo. Dahil pinag-usapan natin dito yung nire-release ng green environment o yung mga puno na oxygen. Kaya pala kulay blue yung bundok. Kasi gawa ng green. Nagmimix yung dalawa. Ozone pala yun. Pagbuga ng green ng oxygen, merong tinatawag na certain effect yan sa katawan ng tao. At yung brain pala natin, pag na-oxygenate yung brain mo, nagiging malinis yung utak mo. Kaya napakahalaga na meron talaga tayong kapaligiran na maayos. Kaya yun yung lagi na ini-emphasize ni Ms. White, get out from the city. Which is right, Doc. Kasi katulad sa, yung sabihin natin, yung sa blood natin, di ba? Na kailangan ng oxygen. Katulad din yung sa lungs natin na kailangan ng oxygen, which is yung carbon dioxide na nire-release ng lungs natin. Kasi yun yung, kumbaga parang, yung galing sa lungs, ang mas kailangan kasi ng lungs natin is oxygen. Yeah. So, kailangan nating i-release yung ating carbon dioxide para mapalitan. Para at least, alam mo yun, yung parang ang ganda ulit ng paghinga natin buong buo, di ba? At yung expansion ng yun ating lungs. Yung inhale, exhale. Yes. When in fact, doon sa mga smokers, yung sabihin natin po, doon po sa ating po mga manonood na meron kayong kamag-anak maybe or kayo po mismo ay nakaranas na, na manigarilyo, mag-smoke, parang ang nangyayari po kasi is instead of oxygen, yung napupunta sa atin pong lungs, carbon dioxide. Habang nagpapatuloy tayo na naninigarilyo, carbon dioxide yung parang nagiging oxygen na, normal na doon sa ating lungs. Kaya nagkakaroon tayo ng mga lung cancer. Yun. Kaya napaka-importante po ng oxygen, ng mga mga plants natin sa ating pong kapaligiran para at least yung oxygenation ng blood levels natin, ng lungs natin ay napaka-importante. Ayun. So, ang ganda nung nature, di ba? Yes, Doc. Kaya nga ako, to be honest with you, yung tinatayuan ng bahay ko, may higit 5,000 yan na mga puno. Just imagine, gano'ng karaming oxygen ang ibubugan yan. Ano magagawa ko? It's a choice. Talagang choice ko yan, attracted ako dyan eh. Kasi ang sabi ko sa sarili ko paano ko lulusog kung hindi ko naman pupuntahan yung lugar na, kaya nagpatanim ako. Kaya nung nagsipaglaki yan, lalo ko naaalala yung pag-ibig ng Panginoon. Dahil talagang ibig niya ng mga anak niya ay magkaroon ng tinatawag na kaligayahan at blessing habang nabubuhay sila. At maibahagi din naman sa iba.
Gusto ko rin, Dok, na ipahatid po sa atin pong mga manonood na hindi po huli ang lahat. Kung tayo po ay